Ano, kumusta? Galit ba? Excited na tanong ni Tricia nang bumalik si Cedric sa kwarto. I don't think it's a good idea. Why? Nakakunot ang noong tanong ni Tricia. Galit na siya, as in. Kung nakakamatay lang yung tingin, baka hindi na ako nakabalik dito ng buhay. Napabunghalit naman ng tawa si Tricia. OMG. Effective yung ginawa natin. Nagseselos na siya. So paano? Exit na ako? Kaya mo na yan. Just call me if you need me, okay? Ani Tricia, sabay halik sa pisngi niya. Tricia, sandali lang. Habol ni Cedric. Kaya mo na yan, may date pa ako, bye. Napabuga na lang ng hangin si Cedric at muling napaupo sa gilid ng kama. Ganon na lang kabilis ang tibok ng puso niya sa isiping kailangan na niyang harapin si Micah. Nakatayo na siya noon sa harapan ng pinto, pero hindi niya pa rin magawang ihakbang ang mga paa papasok. Nakailang buga pa siya ng hangin bago siya nagkalakas ng loob na pumasok sa kwarto. Babe, mag-usap na tayo. Ano yung kanina? Ba't nag-walkout ka? Agad na bungad niya. Tigil-tigilan mo nga yung pagtawag mo sa akin ng babe. Pagkatapos ng ginawa mo kanina, sa tingin mo maniniwala pa ako na totoo ang lahat ng ipinapakita mo sa akin, ha? Bakit? Ano bang ginawa ko? Anong ginawa? Ano, tanga lang? Hindi mo alam? Ginawa mo lang naman akong tau-tauhan doon kanina. Tapos yung babae mo naman, parang walang nakita na basta na lang kinuha ang bata nang walang paalam. Kahit kasambahay lang ang tingin niya sa akin, sana man lang nagpasintabi siya. Hindi yung parang hindi niya ako nakikita. Dire-diretsong sabi ni Micah. Okay, sorry kung na-offend ka. Hindi kita na-introduce kasi hindi ko alam kung ready ka na ba talaga magpakasal sa akin. Ayoko namang ipasubo ka sa sitwasyon na hindi ka pa handa. Palusot niya. Oh, talaga? Concern ka pa ng lagay na yan? Matapos mo kung daan-daanan at utus-utusan kanina? Babe, sorry na. Ani Cedric, nanoy tinangkang yumakap sa dalaga. Pero agad naman itong umiwas. Babe mo mukha mo. Ani Micah, sabay labas ng kwarto. Napahaplos na lang ng mariin sa mukha si Cedric. Sigurado kasing back to zero na naman siya. Kapansin-pansin ang pag-iwas sa kanya ni Micah ng mga sumunod na araw. Agad itong lumalabas ng kwarto kapag dumarating siya. Hindi rin ito sumasabay ng pagkain sa kanya. Kung hindi ito magpapahuli, madalas ay nauuna itong kumain. Dahil sinasabayan na nito ang bata. Hindi rin ito gaanong nakikipag-usap sa kanya. Kung hindi niya ito tatanungin, hindi ito magsasalita. Babe, kausapin mo naman ako. Ungot ni Cedric habang nag-aayos ng sarili sa salamin. Hindi naman umiimik si Micah. Nanoy parang walang naririnig. Patuloy lang ito sa pag-aayos ng pobre kama. Lalabas lang muna ako. May gusto ka bang ipabili? Kunway tanong ni Cedric. Bakit todo ang papogi mo? May date ka ba? Blanco ang mukhang tanong ng dalaga. Medyo kinilig si Cedric noon. May himig pagsaselos na naman kasi ang tinig ng dalaga. Tila may kung anong idea na kumislap sa utak ni Cedric. Gwapo na ba? Tanong niya nang humarap kay Micah. Gusto niya kasi na mas lalo pang mag-isip si Micah sa kung saan siya pupunta. Hindi naman sumagot si Micah na nooy nakatingin lang sa kanya. Matapos niyang mag-ayos ng sarili, muli siyang bumaling sa dalaga. Bye, Anya, sabay halik sa pisngi nito. Hindi na nagre-react si Micah sa mga ganong gawin niya dahil nasanay na rin ito sa kanya. Sa isang bar sa di kalayuan,
nakipagkita si Cedric kay Louie. Balak niya kasing dalhin si Micah sa resort nito sa Subic para doon mas makapag-banding sila. Pards, hindi ba may vacation house kayo sa Subic? Tanong ni Cedric bago tumungga ng beer. Oo, bakit mo naitanong? Pwede ko bang mahiram ng 1 linggo? Napakunot ang noo ni Louie. 1 linggo? Bakit? Maghahanin mo na ba kayo? Nangingiting tanong nito. Natawa naman si Cedric. Gago. Anong honeymoon ang pinagsasasabi mo riyan? Magbabakasyon lang kami ni Micah. Kailan ba? Hindi ko pa sure. Sasabihan na lang kita. Sige, anytime. Abisahan mo lang ako. Thank you, Pards ha. Nakangiting sabi ni Cedric sabay tapik sa balikat ni Louie. Kasalukuyan silang nag-aagahan na magtanong si Cedric kay Micah. Babe, naka-maternity leave yung sekretary ko. Baka gusto mong pansamantalang pumalit. Talaga? Pwede ako, Ruth? Excited na tanong ng dalaga. Oo naman. Overqualified ka nga eh. Kayang-kaya mo yun. Paano si Miggy? Si Manang na muna ang bahala habang nasa office ka. Hindi nagpahalata si Micah, pero na-excite siya sa ideya na yon. Isa kasi yon sa pinapangarap niyang trabaho nung bata pa siya. Yung may boss na pinagtitimpla ng kape, gaya ng sa mga napapanood niya sa mga teleserye. Magbihis ka na, hintayin na lang kita sa labas. Ani Cedric na nooy tinapos na ang pagkain. Biglang napatigil sa pagsubo si Micah. Ngayon na ba? Tanong nito. Oo. Sa sobrang excitement ay agad na tumayo si Micah at patakbong umakyat sa hagdan. Nangingiting sumulyap si Cedric kay Manang. Hindi siya mukhang excited ano? Nangingiting sabi ng matanda. Natawa naman si Cedric. Boring na po siguro sa bahay, Manang. Hindi yun ang unang beses na napadpad si Micah sa opisina ni Cedric. Pero hindi pa rin mawala ang curiosity niya sa paligid. Para siyang bata na nagpalinga-linga na tila amazed na amazed sa nakikita. Makabago kasi ang design ng kumpanya ni Cedric. Malayang malayo sa makalumang kumpanya ng lolo niya. Puro salamin na dingding ang nakikita niya sa paligid. Gaya ng sa mga teleserye na napapanood niya sa telebisyon. Meron ding mga standee ng mga sikat na artista sa bawat sulok ng kumpanya. Sila yung mga sumikat na naging talent ng kumpanya. Bukod kasi sa advertising, nag-handle din ng talent ang kumpanya ni Cedric. Nakatayo na sila noon sa tapat ng elevator, pero panay pa rin ang sulyap niya sa paligid. Bahagyang sumulyap sa kanya si Cedric, sabay na pailin. Nang bumukas ang elevator, pumasok si Cedric, pero abala pa rin ang mga mata niya sa paligid. Babe, hindi ka ba sasabay? Tanong ng binata. Pasara na ang pinto nang bigla siyang humakbang. Kaya agad na inilabas ni Cedric ang kamay para pigilan ang pagsara ng pintuan. At saka siya nito mabilis na hinila papasok. Napasandal si Cedric at napasubsob naman siya sa dibdib nito. Kapwa sila natigilan na magtama ang kanilang paningin. Ramdam nila noon ang bilis ng tibok ng puso ng bawat isa. Are you okay? Ani Cedric habang inaalalayan siya patayo. Biglang napayuko ang dalaga. Yeah. Aniya, sabay kalas sa pagkakayakap sa binata. Napalunok naman si Cedric at kunwaring inayos ang necktie. Nang dahil sa nangyari, nagkaasiwaan ng dalawa. Para silang napapaso sa isa't isa sa tuwing magdidikit ang balat nila. Hindi magawang gumalaw noon ni Micah habang tinuturuan siya sa computer ni Cedric. Nakaupo kasi siya noon sa harap ng computer habang nakadukwang ito sa kanya.
Nakulong siya noon sa mga bisig ng binata. Kaya isang maliit na galaw lang ay maaring magdikit ang mga balat nila at lumikha ng tila mahinang boltahe ng kuryente. Halos kalahating araw din silang nagturuan ni Cedric bago niya nakuha ang lahat. Kasalukuyang abala si Micah sa computer nang katukin ni Cedric ang mesa niya. Kanina pa pala ito nakatayo sa harapan niya pero hindi niya ito napapansin. "Babe, may meeting ako sa labas. Kapag may tumawag sa akin, kunin mo na lang ang mga detalye at i-email mo sa akin." Pero hihirit pa sana si Micah pero agad nang humalik sa pisngi niya si Cedric. "Sige na babe, malilate na ako." Anito. Dumiretso si Cedric sa mansyon nila Micah para ipagpaalam ang ginawa niyang desisyon. "Kumusta ang apo ko?" Agad na bungad ng lolo ni Micah. Inabot ni Cedric ang isang kamay nito at saka siya nagmano. "She's fine, lolo. Ginagawa ko naman po ang lahat para mahulog ang loob niya sa akin." "Good. If you feel the need to take advantage on the situation, then do it. I won't mind. Alam ko namang hindi mapapahamak sa'yo ang apo ko." Napangiti si Cedric. "Salamat po sa tiwala niyo, lolo. Medyo ganun na nga ho ang ginagawa ko para mahulog ang loob niya sa akin. Nagpunta lang po ako para ipagpaalam sa inyo na pumapasok po ngayon sa opisina ko si Micah bilang sekretarya ko." "Aba, mabuti kung ganun. Mas lalo kayo mapapalapit sa isa't isa." "Madaliin mo na ang lahat, Cedric. Naiinip na ako. Gustong-gusto ko nang makita ang mga magiging apo ko." Natawa naman si Cedric sa hirit ng matanda. "Relax po, lolo. Darating din po tayo riyan." Hapon ng mamataan ni Micah, napaparating si Cedric kasama si Tricia. Kaya agad siyang napaayos ng ubo. Hindi siya pinansin ni Cedric noon, pero nginitian siya ng babae nang dumaan ang mga ito sa harapan niya. Napatiim bagang si Micah. Ramdam niya ang lakas ng kabog ng dibdib niya noon, lalo nang matanaw niyang ibinababa ni Cedric ang blinds. Bigla niya tuloy naalala ang sinabi nito noon. "Sanay ang mga tao ko na nakataas yan. Kapag ibinaba ko yan, isipin nila na may gagawin tayong kakaiba." Wisit. Ano kayang gagawin ng mga yun? Nakatulis ang ngusong bulong niya. Iniwang nakaawang ni Cedric ang pintuan, kaya dinig niya ang tawanan ng dalawa na parang naglalampungan. Nagdadabog na dinukot ni Micah ang earphone sa bag at sa kanya ipinasak sa tainga niya. Itinodo niya ang sounds na pinakikinggan para hindi niya marinig ang dalawa. "Akala ko pa naman may something na sa amin." Bulong niya. Matapos ang isang oras, sabay na lumabas ang dalawa sa opisina. Inaayos pa ni Tricia ang nagulong buhok habang naglalakad, kaya mas lalo pang lalason ang isip niya. "Micah, mauna ka na sa bahay. Ihahatid ko pa si Tricia sa kanila." Ani Cedric na nooy nauuna ng maglakad kasunod ng babae. Blanco ang mukhang tumango ang dalaga. Micah na naman ang tawag ni Cedric sa kanya. At nangyayari yon sa tuwing kasama nito si Tricia. Malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi lang basta kaibigan ang turing ni Cedric kay Tricia. Nakaalis na si Cedric nang ma-realize ni Micah na wala nga pala siyang dalang pera. "My God, anong gagawin ko?" Itinukod niya ang magkabilang siko sa mesa at saka siya napasapo sa mukha. Nakailang buga na ng hangin si Micah at nakailang balik na sa gate. Pero hindi niya pa rin magawang lapitan ng gwardya. Manghihiram sana kasi siya rito ng pamasahe. "Ma'am, ikukuha ko po ba kayo ng taxi?" Narinig niyang sabi ng papalapit na gwardya. Biglang kinabahan si Micah. Nakakahiya naman kasi kung sa bahay pa siya kukuha ng pambayad.
Naku, hindi na kuya. May dadaanan pa ako dyan sa malapit. Anya, at saka siya naglakad palabas. Hindi kasi kinaya ng mukha niya ang manghiram ng pera. Kaya nagdesisyon na lang siyang maglakad na lang. Medyo umaambon na noon. Pero hindi alintiyanan ni Micah ang mahinang patak ng ulan. Manang, dumating na po ba si Micah? Tanong ni Cedric habang naguhubad ng jacket. Napakunot ang noo ni Manang. Bakit? Hindi mo ba siya kasama? Pinauna ko na po siyang umuwi ah. Aba, wala pa siya rito. Biglang kumulog ng malakas, kaya kapwa sila napatingin sa bintana. Bumubuhos na ang malakas na ulan noon. Napakagat sa labi si Cedric nang matanaw ang pagguhit ng matalim na kidlat. Dali-dali niyang isinuot ang hinubad na jacket at patakbo siyang lumabas. Pero natigilan din siya nang mabungaran niya sa pinto ang basang-basang dalaga. Yakap-yakap nito ang sarili habang nanginginig sa lamig. Agad niyang hinubad ang suot niyang jacket at saka niya ibinalot sa dalaga. Bakit nagbasa ka sa ulan? Nag-aalalang tanong niya. Hindi sumagot si Micah. Nanooy matalim ang tinging ipinukol sa kanya. Inihubad nito ang binigay niyang jacket at bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay nagmamadali na itong pumasok sa loob.